Dahil kasi si Secretary Recto already said, no, yung economic loss na dala niyan, na nasa 119 billion ang kawalan sa ekonomiya dito sa anomalya na to, sa flood control projects po natin. But how does that i-translate po pa sa ordinaryong Pilipino? Ano ang ibig sabihin itong ninakaw nila na pera mula sa kaban ng bayan? Well, maganda yung pagkwenta ni Secretary Recto, although hindi kami sigurado at baka mababa pa yung pagkwenta niya na 119 billion pesos na binubulsa. Pero syempre, patong-patong yung problema dyan eh. Kasi kung may ganong kalaking halagang binubulsa, even yung pagtukoy ng proyekto, baka mali din eh. Kasi part ng corruption doon na hindi na naman yung kickback mo, part ng corruption, mag-invento ka ng proyekto na hindi naman kailangan. So, ang suspetsya namin kung 119 billion lamang sinabi ni Secretary Recto, baka rough estimate nila yon ng kickback. Pero, paano isang proyekto na 1 billion pesos or 2 billion pesos worth of projects na hindi naman actually kailangan, na invento lang ng politiko kasi convenience sa kanya para magkaroon ng kickback. So, tingin namin, even yung estimate ni Secretary Recto, kulang pa yan kasi kami, ang tingin namin hindi lang enough na i-open yung insertion sa halimbawa sa Kongreso to public scrutiny. Kailangan yung mga feasibility studies sa bawat proyekto. Dapat ilabas din yan. Kasi kung makita natin na marami pala walang masamang proyekto niyan, walang project feasibility study, ibig sabihin walang batayan, sigurado kami mas malaki pa kaysa sa 119 billion ng problema kasi hindi lang flood control projects ang problema, pati yung mga multipurpose centers, mga kalsada, ang dami pa iba infrastructure projects na hindi covered actually. So, ang laking kawalan sa atin at siguro last point lang, maraming pwede ikagalit dyan. Pero isang huling balita, yung umabot na ng 17.6 trillion pesos ang budget ng gobyerno, ang utang ng gobyerno. Di ba? Parang ang frustrating naman na utang ng gobyerno at palaking bahagi na pupunta sa pagbayad utang. Kaya parang kumunoy yung utang. Tapos dun sa barya pa natitira, kakainin pa ng corruption, ng kickbacks at ng mga peking proyekto. Talagang huwag tayo magtaka kung bakit kulang ang edukasyon, kulang ang serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, kulang ang pabahay, even ayuda. Kaya pesa din yung ayuda eh.